So, sigurado yan. Majority here, kung hindi hypertensive, diabetic, fatty liver, no? Acidic, magkano ginagastos nyo a month? 8,000, 10,000. Meron akong pasyente, 18,000 a month. Yes. Meron nga, talagang sa sobrang mahal, hindi na nila nabibili yung iba. It's so saddening. Okay? Next. Okay, ang layunin ng lecture na to is may turo ano ang low-carb lifestyle. Maunawaan natin ang paano ang healthy aging. Yun. Maiwasan ang disability. Ano yan? Yung ma-stroke tayo, magkaroon ng fall, fracture, mabalian ng buto. Dati naglalakad, ngayon nasa wheelchair or nasa higaan na lang. Yan ang mga iiwasan natin when we age. And mapanatili ang kalidad ng buhay natin. Siyempre, nag-age tayo, yung nagagawa natin, yung dati pa rin natin nagagawa. Kaya nga pagka baldado na, napakahirap. Nalulungkot na tayo. Palaging naging preso na ang bahay dahil hindi na tayo nakakalabas. Okay? So ito, ano ang aging gracefully? Malaya at independent. Hindi tayo nakasalalay sa mga apo, mga anak. Alam niyo, kayang-kaya niyong gumalaw. Naalala ko yung lola ko noon. Solo, namamalengke. Ang aga-aga. Kami mga apo, tulog pa sa bahay. Minsan pagka nagbabakasyon kami, lahat kami matutulog sa bahay niya. Tabi-tabi kami ganyan. Maaga, paggising namin, may luto na. Imagine mo, maagang namamalengke. So, baka palagi kayong late magising, late matulog, late. Palagi ganyan na napapansin ko sa mga pasyente ko. Late, Doc, di ako makatulog. Ayun, kaka-Facebook. Palagi ako pinapanood daw. Tinatapos yung mga video ko. Naka-record naman po yun, Mami. Pwede niyo panoorin ng lunchtime. Huwag kayo magpupuyat. Okay? Malakas ang katawan. When you walk, when you galaw-galaw, lumalakas tayo. And, malinaw ang pag-iisip. Natutuwa ako, no? Sa natin dito, very active kayo, and I know may mga Bible study, no? Prayer meeting, you read. Alam mo na ang nagpapalinaw ng isip? Magbasa. Hindi manood. Magbasa. Alright? And, yan. May sigla araw-araw. Pag kayo may sakit, palaging masakit ang katawan. May diabetes, hypertensive, sumasakit ang ulo, katawan, palagi kang lata. Alam mo nang nag-overeating ka, nagpuyat, kaya paggising ninyo, para kayong naglinis ng buong compound. Bilang bahay. Parang bugbog na bugbog, sakit. No? Kung hindi umokay, napapatakbo pa tayo sa doktor, sa ER. Okay? So, etong iisipin natin or itatanong natin sa sarili natin. Ano ang mas mahalaga sa inyo? Mahabang buhay? Sino gusto niyan? Malusog ang kalidad na buhay. Mamili kayo dyan sa dalawa. Letter B. O, sino yung A? Well, hindi naman masama. Gusto niyang, may mga rason bakit gustong humaba ang buhay. Makita ang mga apo, no? May enjoy ang pamilya, yes? O, B. A and B. Okay. Well, kung gusto niyo yung A and B, ayusin ninyo ang kinakain ninyo.
Ayusin niyo ang stress. Ayusin niyo ang katawan through galaw-galaw. Ay, isa pa. Tubig. Papansin ko ayaw kong umihi palagi. Kaya, hindi inom. Oh my, oh my, oh my. Okay, so, ang pinaka-importante dyan, total ayusin natin. Hindi lang yung pagkain, hindi lang yung, Dok, nag-walking ako everyday. Pagkatapos ng walking, saan? Halata kung saan yung favorite, May favoritism. These are all processed food. So if you're going to eat, magbaon na kayo ng lutong bahay na. Ano ba naman? Di ba? Lutong bahay. Dok, magastos. Hindi. Tuturo ko mamaya. Next. Okay. So karaniwan, habang tumatanda tayo, ano nagiging problema natin? Tumataas ang timbang, lumalaki ang tiyan. Halata nyo ba? Hindi. Minsan tinitingnan ko yung mga pasyente, alam ko ng sakit Pag pumasok, naglalakad. Pag ganun ang lakad. Nako po. So, alam ko na malaki. Okay? So, ayan. Diabetes, high sugar, high blood pressure, and eto yung madalas, may bawang kayo sigurado niyan. Salonpas, cutting cold. Di ba? Habang tumatanda, yan na yung nagiging baon. Sino ba yung mga may bag dyan at malamang meron kayo niyan? Okay, may langis. Naku, makaluma na talaga. Naalala ko yan, yung lola ko. Langis. Okay, pero yung mga makabago, yung salonpas, alam nyo talagang ramdam ninyo yan. No, ramdam na ramdam. Babaguhin natin yan. Next. So, bakit importante ang nutrition? Kung may nagsabi nun, a Greek father of modern medicine, Hippocrates, let food die medicine. Hayaan natin ang ating pagkain ang magsisilbing gamot. Marami na po akong mga patients. When they come, Dok, ang taas ng sugar ko, 200. Palaging masakit. Okay. May isa akong pedya, chest pain. Nakita sa ECG, abnormal. So, nagtatanong siya, can I have a referral sa cardiopedia? So, talagang irregular, tapos shortness of breath. Kung ano ako nun, hindi ako naglo-low carb and nagla-lifestyle change, diretso, cardio consult. Napakaraming diagnostic pa yan. Sabi ko, active siya, nagta-taekwondo, pero ang coach pa nakapansin na nihingal. So sabi ko, ano hong lifestyle ng bata? Tinanong ko ang parent. Junk food. Sugar. Mga drinks, sugar. Okay. Sabi ko, let us see. Let's change muna yung kakainin. Lutong bahay, iwas sa mga pagkain sa labas, lahat ng mga sugar food, sugar drink, tanggalin natin. Then after 2 months, let's repeat the ECG and consult back. So after 2 months, pinakinggan ko physical examination. Usually 99% makikita mo na kung may sakit ang pasyente through physical examination. So physical examination, kasi nung unang consult, irregular heartbeat talaga. So talaga alam mo may problem sa puso. After 2 months, sabi ko,
papakinggan ko muna ang heart. Ay, tuwa ako. Sabi ko, ito ang napaka-healthy tibok ng puso. Kahit hindi ko pa makita yung ECG normal. And true enough, yung abnormal na ECG before, now is normal. 2 months of eating real foods, not junk foods or sugary foods. So, hindi na na-refer sa cardio. And mas naging active pa. Taekwondo, basket, very versatile ang katawan ng mga bata. Any sports they can do. Okay? So, sa mga apo natin, sa mga anak natin, let us start teaching them how to eat real foods. So, saan magsisimula? Sa parents, sa bahay, yes. Parents ang gagawa. Mga grandparents, tutulong. Okay? So, isa pa. Bakit naging importante nutrition? Muscle. Pansinin ninyo, pag tumatanda po tayo, no? Correct. Yan ang tinatawag nila sarcopenia, wasting. No? So, bakit hindi na tayo gumagalaw? Kaya nga natutuwa ako kasi when you do some activities like this one, you travel, so may lakad, may galaw. Eh, hindi naman pwede araw-araw ganito, di ba? So, may schedule dyan, pero you need to have a daily routine as minimum of 30 minutes. Magpa-araw habang naglalakad. 30 minutes lang. Mapapansin nyo, mas lumalakas kayo. Kesa yung pagising nyo ng umaga, Dok, nagtatrabaho ako sa bahay, nagluluto, naglilinis. Different, magkaiba po ang exercise sa gawaing bahay. Yes. Add exercise, ang gawaing bahay, wala lang. Napakadali. You can do it parang hindi kayo napagod sa maghapon when you add exercise. So, yung mga sensitibong asukal, so, napapansin ko, while we age, mas nagiging favorite niyo yung mga matatamis. Dapat may dessert. Parang hindi kumpleto ang araw ko, walang dessert. Hinahanap-hanap niyo yun. If you are diabetic, if you have fatty liver, if you are overweight, obese, cut nyo na ang sugar. Cut nyo ang sugar. Mapapansin nyo, lumilitan tiyan. Sa totoo lang, as simple as cutting sugar, or talagang tatanggalin natin. And if you have chronic diseases or health condition, cut nyo ang sugar. Mapapansin nyo, mas gumagana ang katawan, mas lumilit ang tiyan. Kasi syempre, as a female, gusto nyo malit ang tiyan. Di ba? Ang mga lalaki lang, pinagkakalandakan nila, malalaki nilang tiyan. Isa ako dati nun. Kilala ako dito sa JTS. Obese 2. Ang laki ng tiyan ko. Okay? 93 kilograms ang pinakamabigat ko. And now, I'm 65 kilograms. Yes. And hopefully, yung mga overweight, obese, na mga anak ninyo, apo ninyo, well, when you change what they eat, yun ang start. Huwag nyo munang, mag-exercise ka, mag-jogging. Huwag naman muna. Unti-unti lang tayo. Walking is the best. So, pag inayos ang pagkain, susunod, walk. Okay. And tumatas din ang inflammation if hindi nyo nako-correct ang pagkain. So ano ba yung mga inflammatory foods? These are processed food, junk foods, yan, sugary foods. Yan yung mga inflammatory foods. So ano ang inflammation? Konti-konti lang na damage ang ginagawa niyan. Mga inflammation sa katawan natin. So if you're diabetic, no, may fatty liver, may mga inflammation na tayo. Ang damage, paunti-unti, hindi nyo mapapansin yan. Mapapansin nyo na lang yan after a decade, 10 years, 5 years ang aabutin bago nyo mapansin na ganun na. Okay? Next. So, etong simplest
para maintindihan nyo ang low carb. Not zero carb, it's low carb. Okay? So, sa mga 70 and above, hindi ako strict. Inaalaw ko ang rice. Sa totoo lang, I do not eat rice now. Hindi na po. So, more of ulam lang ako. Ang carbohydrates ko, I get it from vegetables. A bowl of vegetable, a big bowl of vegetable, mga 4 to 5 grams of carbohydrates. So, I consume mga less than 20 grams of carbohydrates a day. So, more of protein, fats ang kinakain, or usually fasting din ako. Nung kabataan ko, naalala ko, fasting uso nun sa mga churches, mga pastor, mga lay leader, nagpa-fasting, tinuturo ang fasting noon. Wala akong idea noon. But now, nung pag-aralan ko ang low carb with fasting, doon ko na tama lang pala ang may fasting. Eat whenever you're hungry. Stop when full. Ang problem sa Pinoy, kahit hindi gutom, makita lang ang pagkain, kain. Ha? Sayang. Busog na, busog. May tira. Sayang. Naintindihan ko po kayo kasi naalala ko nung bata ko, pinapalo ako ng tatay ko. Kapag may mumu, naalala niyo ba yon? Pag may mumu, namamalo ang mga parents. Ngayon, hindi. Pero sa panahon ngayon, get what yung kaya niyong ubusin. Hindi yung naganda kayo, nasarap pa kayo. And you can ask questions pala, ha? If may mga questions kayo, pwede interaction tayo. Okay? So, kanin, asukal, as much as possible, yes, sugar, tanggalin nyo na. When you drink coffee, black, no creamer, no sugar. Ay! Di pa ako nagkape. Oh, eto pa, ha? Paano na yung 3-in-1 ko? Wala. Sugar-free. Ayan. Yan yung mga, pag nakalagay na sugar-free, make sure that it's true. So how? Yung label, yung ingredients. Tingnan niyo yung ingredients. Ang problem, sobrang liit. Hindi nyo nang basa. So, basta yung malaking sugar-free. Okay to. Pero pagka tinikban ninyo, may tamis. May sugar yun. May sometimes ang mga product, kung hindi ka mapag-imbestiga, nadadaya ka. Naluloko ka. May mga products sasabihin sugar-free, but when you look at the ingredients, may sweetener, may sugar. Yes po. Pwede po ba yung stevia? Alright. Okay. There are natural sugar. One of that, stevia, monk fruit, erythritol. Pwede siya if you are not diabetic and fatty liver. Well, i-check nyo. Ganito yon. Paano natin ma-check? Check your sugar. If it does not spike your sugar, okay sa inyo ang sweetener, natural sweetener. But if nag-spike ang sugar ninyo, okay? Pero katulad ng binanggit ko, hindi ako strict sa mga 70 and above. Okay? Hindi ako strict. You can, yes, at least natural sweetener, okay na yon. Pero 1 to 2 cups of coffee per day. Much better kung lesser. Yes po. Sinasabi niyo kung iinom ng kape. No sugar, no Creamer? No creamer. Hindi po ba, hindi po dapat na, ako po kasi ang ginagawa ko, umiinom muna pa ako ng maligamgam, at saka po ako iinom.
Okay. Yes, pwede naman po yun. Kung ano yung preference ninyo. Sometimes, no, pag-gising natin, gusto natin uminom water. Tama? Yes. Kung ano yung preference. Yung iba naman, pag-gising, gusto kape agad. Wala namang problem yon. Pero make sure, when you drink coffee, you need to drink water din. Kasi alam nyo bakit? Ang coffee nakaka-dehydrate. Kung ginawa niyong tubig ang kape, madi-dehydrate po kayo. You need to consume water. Well, preference ulit. Marami sa mga nag-age, gusto maligamgam. Pero meron din gusto malamig. Kung ano ang preference. Oh. Basta kung water, nasa inyo po yan. Preferred nyo warm, preferred nyo cold, okay lang sa akin. As long as it is water, not colored water. Kahit po malamig na tubig, ang unang-unay. Yes. Hindi po. Kung ano yung preference, kung ano yung gusto nyo. Bakit po ayaw ninyo sa malamig? Sige nga, bakit ayaw sa malamig? May rason. As far as I know, parang yung dugo mo, hindi kumbaga hindi nalulusaw. Parang Okay. Parang mantika, no? Pagka kumain ka ng mamantika, bawal kang uminom ng malamig na tubig. Kung hindi, ano nangyari? Eto ano ko na yan. Hindi po totoo yan. Bakit? Papaliwanag ko. Are we warm-blooded? Yun na yun. Warm-blooded po tayo. Whenever you consume, you drink something, pagpasok, mainit ang katawan natin. Papasok pa sa tiyan, puro acid yan. Walang mamumuong mantika. Hindi po totoo yun. Kung siguro nasa labas ng katawan. Yan, sige. Kasi po, di ba, may napapanood din naman may nagpapawag din naman na hindi naman mga to, ibig sabihin hindi naman po tao lang. Ano yung nag-aaral din sila. Yes. Na after mo kumain, kapag ng special po kakainin mo init or baka, may sarili kumain. Do not drink cold water nga po kasi na-stuck or Hindi po totoo. tapos, ang sinusunod kasi yung ng tao is lumalapot. Okay. Ang dugo ng tao lumalapot pag dehydrated po tayo. If you are dehydrated, lumalapot po talagang dugo natin. So, paano natin maiiwasan ang paglapot? Fluids. It's not the temperature ng water. It's not. So, kahit po early in the morning, okay lang po yung cold water. Preference pa rin. Kung ano yung preference ninyo, ganito po yun, no? Kung ano yung gusto ninyo, okay lang. Kasi may mga patient ako, natatakot sila. Sabi ko, kung natatakot po kayo, kung ano po yung preference, hindi ko kayo pagbabawalan. Kaya ang sabi ko, kung ano po yung preference ninyo, do it. Kung ano yung paniniwala nyo, basta ang alam kong hindi naman makakasama na uminom ka ng maligamgam, hindi man naman makakasama na uminom ng malamig, hinahayaan ko lang kung ano yung paniniwala nila. Hindi ko kokontrahin. Basta hindi nakakasama. Pag nakakasama, ipapaliwanag ko na yan. Bakit nakakasama? Okay? Kasi marami din po akong pasyente, gusto nila malamig ang tubig. Ang sarap daw. Yung iba naman, gusto maligamgam. Masarap din. Pareho lang naman kayong tama. Okay? Kung ano, wag nyo masyadong Yes po. Totoo ba po yung Coke Zero? Alam ko, Coke Zero, totoo siya eh. Anong tanong sa totoo? Totoong pwede? Ano? Ang lalambot. Tapos sabi ng mga
nag-e-energize ako. Sabi ng mga ano ko, kung sino mo para less sugar. Kaya minsan tinatanong ko, totoo ba yung coffee? Okay. Yes, less sugar siya. Pero may sugar pa rin yun. I think it's aspartame. Hindi ko ba mag-chemical yung Yes. Actually, ang lahat ng mga nasa lata, nasa plastic, processed food. Pero comparing from yung soft drinks at saka yung zero, mas gusto ko na mag-zero. Pero kung kaya nyo pang wala, aba, mas maganda yun. Prioritize water. Yes, Pastor? Okay, yes. Kung marami na pong nabantayan ng mga diabetic, so inalaw ko sila sa natural sweetener. Ito natural sweetener na. Nung una wala pang sweetener siya eh. Pero na-monitor ko for a month. Ganda, from 200 ang sugar, down to normal 100, 90, 85. Nagbabawas na ako ng insulin, nagbabawas na ako ng mga gamot niya. So, natanggal ko yung gamot niya for 1 month. Yung insulin, tanggal. Oral meds na lang. Okay, for a month. Tapos nag-ask siya, Dok, pwede ba ako mag-stevia? So, ang alam ko lang, safe ang stevia. Yes, it's a natural sweetener. So, okay siya. So, nung nag-start na siyang ganon, napansin ko ang sugar niya tumataas. 180, 170. Sabi ko, well, may mga patient din naman ako na nag-sweetener na gumanda din ang sugar. Yes, stevia. Gumanda din ang sugar niya, na control. So, anong ibig sabihin nun? Bawat katawan, iba-iba. Okay? Then, depende rin sa damage na ginawa ng previous lifestyle ninyo. Kasi hindi naman pare-pareho mga kinakain ninyo. Yes, kung mahilig kayo sa matatamis, iba-iba naman gaano karami, tapos ilang taon ang na-damage na sa katawan natin. So, you need to realize na kailangan nyo yung i-monitor din ang sugar. So, makikita nyo naman, pag nag-spike ang sugar, i-out nyo na yun. So, kung gusto nyo mabawasan ng gamot, last question regarding sweetener. Hindi naman po. Ay. Kasi anak ko, lagi ako nakakagalitan. Alright. Kasi po, siyempre may kinain ako kagabi, may iniinom na Proglip. Tapos pag-isip ko po, Michelle, bakit 135 na sabi ko pa kami na. 135 ang sugar ko. Mami, huwag ka na lang magte-test ng sugar ko kasi malakas din po ako sa 9 years na po akong diabetic. Kasi mami, ano yung pinakain mo? Yun, huwag kang matakot. Gusto ko man na less ng mga pinakain. Alam mo ang diabetic lagi ko ito. Okay lang pa nang ginagawa ko pagka 135. Pero after breakfast po, kakain namin ako ng coffee. Pero okay naman, stable naman po ano. Kaya lang po, pag kumain ako less, nahihilo ako. Pag kumain ako ng marami, nahihilo ako. Kaya Okay. So, diabetic for 9 years, may medication. Yes, Proglin. Okay. So, sa akin, at tapos binanggit niyo palaging gutom ang diabetic. It's not the diabetic person. If you kasi ang diabetic, addict sa sugar. Addiction. When you consume high carbs, after 1 or 2 hours, gutom. It's not the kaya nagkakaroon ng intolerance na sa carbohydrates. No? So palagi kayong kain ng kain, may merienda. Imagine mo ilang beses kakakain sa maghapon. Breakfast, merienda, lunch, merienda, dinner, merienda.
midnight snack. 7 times, 6, 7 times. I eat twice a day. Once you change what you eat, nawawala ang cravings. Makokontrol ng maganda ang sugar. Kasi mababawasan yung kinakain mong carbohydrates. And when you prioritize protein, healthy fats, yes, yung cravings, yung satiety, na nag-i-improve. Ay, kaya sa mga naglo-low carb, pagka nag-i-start pa lang low carb, sasabihin ko sa kanila, kumain lang kayo, basta gutom kayo, kumain kayo. So, ganun naman ginagawa nung hindi pa naglo-low carb. Pag gutom kakain. Ganun lang din. Pero, ang kakainin nyo, eto, nasa safe food list lang, colored green. So, wala akong example. Safe food list. Kasi lahat ng mga nagpapakrave nasa caution and nasa danger. Lalo nasa danger. Ang danger, puro sugar yan. Mga dessert. Okay? So mag-focus kayo sa real food, sa totoong pagkain. After a week, yung iba 2 weeks, yung iba 3 weeks, depende sa katawan natin, napapansin nila, uy, hindi ako gutom. Pag hindi gutom, hindi kakain. Kaya kadalasan ang kain ko 12 noon. 11 a.m. Nag-start ako 10 a.m. nung nagsisimula. Paggising ko, kape lang. Okay? Nawawala yung gutom ko. Black, no creamer, no sugar. Pero ngayon, hindi na ako masyadong nagkakape. Ewan ko, pagka sobrang busy, wala na akong time magtimpla. Pero okay lang, basta may electrolytes, may water. Very important pa rin to. It's not the colored fluids, yung water and electrolytes ang pinaka-importante.